Isang magandang gabi sa iyo at sa mga libo-libo mong taga-subaybay. Ako po si Jonah V. 29 years old na ngayon at nakatira sa Maragondon, Cavite. May asawa na rin po ako pero walang anak. Taong 2008 ay naging asawa ko si Elmore. 15 years old ako noon habang 22 years old naman si Elmore. Papadudot, inaamin ko noon na wala akong nararamdamang pagmamahal sa mga unang buwan ng pagsasama namin ni Elmore bilang mag-asawa. Napilitan lamang ako noon na ikasal kay Elmore dahil na rin sa kagustuhan ng mga pamilya namin. Kaya sa kahit na asawa ko na si Elmore ay hindi ako naging devoted wife sa kanya. Papadudot, kasali ako noon sa grupong Kampay Club. Isang simpleng barkadahan lamang yon. Doon ay nakilala ko si Mang Tani. Naging malapit ako sa kanya at naging madalas ang communication namin. Madalas din niya akong pasahan ng load para tuloy-tuloy lang ang communication namin sa pamamagitan ng text o di kaya ay pagtawag. Samantala, dahil sa super closeness ko kay Mang Tani ay hindi nakaligtas ang kaibigan ko sa pagsiselos ni Elmore. Tulad na lamang isang gabi. Buti naman at naisipan mo pang umuwi. Sarkastiko niyang sabi sa akin. Ay Elmore, nandiyan ka pala. Kanina ka pa naghihintay sa akin? Tanong ko sa kanya. Kanina pa ako naghihintay sa iyo. Ang lakas kasi ng ulan. Ayaw ko namang mabasa ka tapos naalala ko pa na wala ka pang dalang payong kaya heto. Meron akong dalang payong para sa iyo. Kaso mukhang may nahiramang ka na ng payong. Nga pala, sinong dekotse ang naghatid sa'yo? Nagsiselos na tanong sa akin ng asawa ko. Naku, si Mang Tani lang yun. Nag-volunteer siyang ihatid ako hanggang dito. Ang sabi ko sa kanya. Napapansin ko napapadalas ang paghatid sa'yo ng matandang yun ha. Jonah V, tapatin mo nga ako. May relasyon ba kayo ni Mang Tani? Nanunubok na tanong niya sa akin. Pinagdududahan mo kung may relasyon kay Tani? Elmore naman. Ano naman ang pumasok sa kokote mo at pinagseselosan mo ang matandang yon? Elmore, wala kaming relasyon. Insist ko sa kanya. Talaga, Jonah V? Nagsasabi ka ba ng totoo? Tila nagdududa pa ring wika ni Elmore sa akin. Oo, Elmore. Nagsasabi ako ng totoo. Wala kaming relasyon ni Tani. Magkaibigan lang kami. Hindi ako tumitigil noon sa kaka-insist sa kanya. Sa susunod ayaw ko nang makita ka nakasama yung matandang yan ha. Demand niya sa akin. Naagad ko namang tinutulan. Hindi naman pwede yun, Elmore. Tulad ko miyembro din siya ng Kampay Club. Magkikita at magkikita kami sa ayaw mo man sa gusto. At saka mabait naman si Tani. Ngunit buo na ang desisyon noon ng asawa ko. Basta Jonah V, ayaw ko na makikitang hinahatid ka ng matandang yon. Ayaw ko na rin na makikita kang kasama o kausap yung matandang yon. Nagkakaintindihan ba tayo? Demand ulit niya sa akin. Hindi pwede ang gusto mo. Ngunit hindi pa natatapos ang sasabihin ko nang pinatigil na niya ako. Pwes, umalis ka na sa club na yon. Sa totoo lang ay wala namang mabuting na idudulot sa iyo ang Kampay Club na yan. Dito ka na lang sa bahay at asikasuhin mo na lang ang asawa mo. Nagalit naman ako sa kanyang pagdedemand sa akin, Papa Dudut. Pwede ba, Elmore? Hindi ako pinanganak para maging taong bahay lang. At saka maaaring ang asawa mo ko pero may karapatan ako kung saan lugar ko gustong magpunta. Pinakasalan mo ko kaya sumunod ka sa akin. Basta umalis ka na sa club na yan. Kasi kung hindi ka pa aalis dyan, pag-aawayan lang natin yan. Baka maghiwalay lang tayo ng dahil lang dyan. Pag-aalala niya. Sa puntong yon ay nag-decide muna kung sundin ang gusto ng aking asawa, Papa Dudut. Okay fine, sige Elmore. Aalis na ako sa club na yon. Para naman hindi ka na magselos pa. Naku, pasalamat ka at mahal kita. Kasi kung hindi, matagal na kitang hiniwalayan sa ugali mo. Hirit pa sa akin ni Elmore.
Papadudot madalas kaming magtalo ni Elmore dahil sa kanyang walang direksyong selos. At para matigil na ang asawa ko ay nag-decide na lamang ako na umalis sa Kampay Club. At tinigil ko na rin ang communication ko kay Mang Tani. Doon ay muling tumahimik si Elmore kaya inakala ko noon natapos na ang pagsubok sa aming relasyon. Samantala ng mga panahong yon ay naa-addict ako sa chat at sa internet. At sa ilang oras kong pagbabayad sa computer shop kasama ang mga kaibigan kong sina Rona at Nel ay nakilala ko nang hindi sinasadya si Harry. Si Harry ay distributor ng kilalang brand ng sabon at lotion. Pamilyado na rin siya, may asawa at 4 na anak. Pero kahit na ganoon ay hindi ko maiwasang humanga ng todo sa kanya. Samantala naging madalas na ang pagkikita namin ni Harry sa computer shop. Tulad na lamang isang araw. Ano Jonah V? Mag-i-extend ka pa ba ng oras sa computer? Tanong sa akin ng kaibigan kong si Rona. Tumango naman ako bilang sagot sa kanya. Hindi pa kasi ako tapos dito eh. Baka mag-extend pa ako ng isang oras at saka may hinihintay ako dito sa computer shop, ang sabi ko. Sino naman niyang hinihintay mo? Curious pa niyang tanong sa akin. Hinihintay ko si Harry. Nagkasundo kami magkita ngayon dito. Inform ko sa kanya. Na naman? Teka Jonah V, napapansin ko na nagiging madalas na yung pagkikita ninyo ni Harry dito sa computer shop. Obserbasyon niya. Bakit binibentahan ka ba niya ng mga brand ng sabon at lotion na itinitinda niya? Hindi naman. Close friends lang talaga kami ni Harry. Sagot ko naman. Kung sa bagay mabait talaga si Harry at pala kaibigan. Pero Jonah V, napapansin ko na sobrang close kayo ni Harry. Baka naman ma-develop ka sa kanya ha. Naku, alalahanin mo may asawa ka na. Concern niyang wika sa akin. Rona, hanggang friends lang talaga kami ni Harry. At saka hindi pumasok sa isipan ko na kaliwain ang asawa ko. Mahal ko pa rin si Elmore. Paniniguro ko sa kanya. Pero kahit na Jonah V, tandaan mo na hindi pwedeng maging malapit ng sobrang babae sa lalaki kasi 99% na isa sa inyo ay merong madedevelop ang feelings. Kahit na sabihin mo pang may asawa ka na Jonah V, kung super close kayo ni Harry, baka ma-develop ka sa kanya o siya ang ma-develop sa'yo. Ay nako, basta Jonah V, ingat ka lang ha. Malakas ang charm niya. Kahit ako ay aminado na kinikilig ako sa kanya, paalala niya sa akin. Huwag ka mag-alala, mag-iingat ako. Hindi ako magpapahuli sa charm ni Harry. Ang sabi ko kay Rona habang natatanaw ko naman si Harry na papasok na sa loob ng computer shop. O Jonah V, Rona, kumusta na kayo? Bati sa amin ni Harry. Ayos naman kami ni Jonah V ngayon. Eto nga at nagfe-Facebook kami. Nga pala napapansin namin ni Jonah V madalas kang naririto. Nagbebenta ka rin ba ng mga sabon at lotion sa internet? Tanong sa akin ng aking kaibigan. Oo naman, sa totoo lang mas marami akong customer sa internet. Eto nga at mag-update ako ng mga orders ngayon. Magiliw niyang sagot kay Rona. Wow, mukhang malaki ang mabibenta mo ngayon ha. Masaya ko namang wika sa kanya. Naku sana nga Jonah V. Kailangan ko makabenta talaga ng marami kasi 4 ang anak kong pinag-aaral. Ang sabi ni Harry. Ang swerte talaga sa'yo ng pamilya mo kasi napaka-hardworking mo. Puri ko pa sa kanya. Nagpasalamat ulit sa akin ang aking kaibigan. Samantala dahil sa naging reseller niya ako ay naging madalas ang communication naming dalawa. Palagi ko siyang tinatawagan dahil sa mga orders sa akin na nauuwi sa kwentuhan. Pero hindi ko yon pinapakita kay Elmore dahil ayaw kong pagtalunan pa namin yon. Papadudod simula noon ay naging super close na kami ni Harry. Nung una hanggang pagkitext lamang kami hanggang sa nauwi yon sa tawagan. Pero syempre nilihim ko yon sa asawa ko. Patago ako nakikipag-usap kay Harry at hindi naglaon ay niyaya na niya akong lumabas tuwing gabi para kumain.
Wala namang problema yon kasi night shift naman si Elmore sa kanyang trabaho. Papadudot naging masaya ang madalas na pagsasama namin ni Harry. Agad niyang nahuli ang puso ko hanggang sa tuluyan na kaming bumigay sa isa't isa. Samantala isang gabi. "Oh, naririto na tayo. Sigurado ka bang ayaw mo nang papasukin pa sa looban ng sasakyan mo?" Tanong niya sa akin habang hinahatid niya ako noon pauwi sa bahay. "Naku, wag na. Baka makita tayo ni Elmore at pagselosan ka lang," ang sabi ko naman sa kanya. Agad naman yung naintindihan ang kaibigan ko. Jonavi, may gusto sana akong sabihin sa iyo." Nahihiyang panimula niya sa akin. "Ano ba yung sasabihin mo sa akin?" Curious kong tanong. Ngunit sa halip na sagutin ay hinalikan lamang ako ni Harry sa labi ko. Nagulat ako sa naging aksyon niya pero hindi ko iniwas ang aking mga labi. "Jonavi, I love you," sabi pa niya sa akin. Napatingin lamang ako kay Harry at halos speechless sa pag-amin niya sa akin. Samantala nanaigang katahimikan sa amin sa loob ng ilang minuto. Hindi rin ako nakababa ng sasakyan kasi napaisip talaga ako sa inamin niya sa akin. "Pero Harry, may asawa ka na. May asawa na rin ako." Maya-maya ay sabi ko sa kanya. "Mahal kita at alam mong ganun din ang nararamdaman mo para sa akin. Jonavi, alam kong masama ito pero anong magagawa ko? Mahal kita at kahit na anong gawin mong pagpigil hindi ko magagawa. Ngayon magtapat ka sa akin. Mahal mo rin ako, hindi ba?" Hindi ako naka-respond kaagad sa sinabing yon ni Harry. "Jonavi, please magpakatotoo ka. Tayo lang namang dalawa ang magkasama ngayon." Pangungumbinsi pa niya sa akin na umamin na sa totoo kong nararamdaman para sa kanya. "Pero Harry, nakukonsensya pa rin ako." "Oo, nakakakonsensya pero anong magagawa natin? Mahal natin ang isa't isa at kung pipigilin natin ang mga sarili natin ay tayo ang magsasuffer," ang sabi pa ni Harry. Pagkatapos noon ay sinubukan pa niya akong akitin. Ngunit pinigilan ko ang aking sarili. "Sige na Harry, lalabas na ako ng sasakyan. Magkita na lang tayo sa susunod," sabi ko na lamang sa kanya at pagkatapos ay lumabas na ako ng kanyang sasakyan. "Pag-isipan mong mabuti yon, Jonavi, ha. Huwag mong pigilin yung totoo mong nararamdaman." Pahabol pa niya sa akin bago kami tuluyang naghiwalay ng landas. Samantala mabilis naman akong naglakad patungo sa aming bahay. Pero pagdating ko ay laking gulat ko na nag-aabang na sa akin ang asawa ko, mukhang galit na galit sa akin. "Saan ka galing, Jonavi?" Nag-uusig na tanong ni Elmore sa akin. Nagulat naman ako pagkakita sa aking asawa. "Elmore, anong ginagawa mo rito? Hindi ba night shift ka ngayon?" Tanong ko sa kanya. "Maaga akong umuwi kasi masakit ang ulo ko. Akala ko may madadatnan ako sa bahay natin pero laking gulat ko na walang tao dito. Saan ka galing? At sino yung kasama mo sa kotse?" Sunod-sunod na tanong niya sa akin. Huminga naman ako ng malalim bago muling nagsalita. "Pakiusap naman, wala ako sa mood para makipagtalo," ang sabi ko. Mas lalong ako. Wala rin ako sa mood na makipagtalo pero hindi ko maiwasang magalit kasi nakita kitang nakikisakay sa kung kani-kaninong kotse. Teka, sino ba yung kasama mo, ha? "Kaibigan ko lang yon," tipid na sabi ko. "Si Harry ba? Siya ba yung naghatid sa iyo pa uwi?" Usig niya sa akin. "Oo, siya ang naghatid sa akin pa uwi," pag-amin ko. "May relasyon ba kayo ng lalaking yon, ha? Kitang-kita ko naman sa mga mata ng asawa ko ang sobrang pagsiselos." "Teka, pinag-iisipan mo ako ng masama? Ikaw ang nagbibigay sa akin ng dahilan para pag-isipan ka ng masama?" Galit niya ang sagot sa tanong ko. "Alam mo yan, ang isa sa mga ayaw ko sa iyo. Masyado kang siloso. Kung wala ka palang tiwala sa akin, sana hindi mo na lang ako pinakasalan." Galit na rin ako noong mga sandaling yon. "Ikaw babae ka, ha? Tigilan mo na ang paglapit sa lalaking yon. At kapag nahuli kitang nakikipagkita pa doon,
sinisigurado ko sa iyo na hindi mo magugustuhan ang gagawin ko. Pagbabanta na niya sa akin. Alam mo Elmore, kung wala ka ng tiwala sa akin mas mabuti pa nga siguro maghiwalay tayo. Hamon ko sa kanya. Anong sabi mo? Ulitin mo nga. Galit niyang wika sa akin habang hinahawakan niya ang braso ko at nag-aambang susuntukin. Ano ba Elmore, bitawan mo nga ako. Nasasaktan ako. Elmore, ano ba? Palag ko. Makikipaghiwalay ka sa akin pagkatapos ng 4 na taon nating pagsasama? Hihiwalayan mo lang ako? Anong klase kang babae? Anong klase kang asawa? Hindi naman ako nagkulang sa iyo ha? Kung tutuusin ako dapat ang magtanong sa iyo niyan. Isipin mo kung ano yung mga pagkukulang mo sa akin. Balik ko naman sa kanya. Sa puntong yun ay sinampal na niya ako ng malakas. Huwag mo akong babalik ta rin Jonah V ha. Ikaw ang may pagkukulang sa akin at hindi ako. Ang sabi pa niya sa akin. Alam mo sa totoo lang Elmore, sa 4 na taon nating pagsasama kahit kailan, hindi ako naging masaya sa piling mo. Bakit? Puro sakit na lang ng ulo ang ibinibigay mo sa akin. Oo may trabaho ka nga pero kulang na kulang yung ibinibigay mong pera sa akin. Paano tayo makakasurvive niyan? At saka kahit kailan hindi mo ako naibibili ng mga gusto ko. Kung tutuusin ay ilang beses na kitang pinagpasensyahan pero nakakapuno ka na talaga. Ngayon aaminin ko sa iyo ayaw ko na. Sawa na ako sa ganitong buhay. Sigaw ko sa kanya. At ngayon ang gusto mong sabihin, makikipaghiwalay ka na, ganun ba? Agad ko namang sinagot ang tanong niya. Oo, gusto ko na makipaghiwalay sa iyo at ayaw ko na. Hindi na kita masikmura pa. Hindi na kita mahal Elmore. At sino yung ipapalit mo sa akin? Si Harry ba? Oo, si Harry. Siya na ang mahal ko at hindi ikaw. Pero dahil sa pag-amin kong yon ay muli akong sinampal ni Elmore. Halos matabingi ang mukha ko sa sobrang lakas. Napayak na lamang ako sa sobrang sakit. Ang sama mong babae, walang yaka. Halos umaapoy si Elmore sa sobrang galit. Sige sampalin mo ko, saktan mo ko. Murahin at laitin mo ko. Pero sinasabi ko na sa iyo, hindi na magbabago ang nararamdaman ko sa iyo. Maghiwalay na tayo. Hamon ko sa kanya. Hindi tayo maghihiwalay. Insist niya sa akin. Ngunit hindi ako nagpatinag sa aking asawa, Papa Dudut. Lumayo ka sa akin. Pinagsisisihan kong ikaw ang pinakasalan ko. Ang sabi ko habang abot langit ang aking galit sa kanya. Papa Dudut, agad ako nakipaghiwalay noon kay Elmore. Nang mga panahong yun ay gulong-gulo pa kasi ako sa nararamdaman ko sa asawa ko. Bukod sa inamin ko na noon na mas mahal ko si Harry kesa kay Elmore dahil na rin sa nasusunod ko ang luho ko kapag si Harry ang kasama ko. Sa kabilang banda ay naramdaman ko na nasaktan ko ng gusto si Elmore. Pero buo na ang desisyon ko noon. At kahit na nakakakonsensya ay tinuloy ko pa rin ang pakikipagrelasyon kay Harry. Sa madaling salita ay naging kabit niya ako. Papa Dudut, pinagpatuloy ko ang pakikipagrelasyon kay Harry. Kahit na alam kong bawal dahil may pamilya na siya. At ako ay may asawa na. Pero hindi namin mapigilan ang sarili namin kasi mahal na mahal namin noon ang isa't isa. Samantala'y naging madalas pa rin ang pagkikita namin ni Elmore. Dahil isang lugar lang ang pinagtatrabahuhan namin ay doon, wala kaming kibuan at imikan kapag nagkakasalubong kami. Bato na ang puso ko ng panahon na yon, Papa Dudut. Oo, medyo mahal ko pa rin si Elmore pero mas mahal ko ang pera ni Harry. Samantala ay natatandaan ko noong besperas ng Pasko. Sinubukan kong dalawin ang asawa ko ngunit pagdating sa tapat ng bahay namin ay bigla akong nawalan ng confidence para harapin siya. Ngunit nagkataon na natanaw ko si Elmore na lumabas ng bahay kaya agad ko siyang nilapitan. Bakit nandito ka, Jonah V? Anong kailangan mo sa akin? Tanong niya. Elmore, Merry Christmas nga pala sa'yo. Nahihiya kong sabi sa kanya. Yun lang bang sasabihin mo, Jonah V? Simula nung hiwalayan mo ko ay hindi na naging merry pa ang Pasko ko. Malungkot niyang tugon sa akin. Patawarin mo sana ako. Tumingin sa akin si Elmore bagamat alam kong nasasaktan siya ay hindi siya nagalit bagkus
ay hinawakan pa niya ang kamay ko. Matagal na kitang napatawad. Pinasadyos na nga lang kita eh. Hiniling ko sa kanya na maging masaya ka sa buhay mo. Ang sabi pa niya sa akin. Nagkaroon ng katahimikan sa aming dalawa dahil pareho kaming nagpapakiramdaman. Pero ilang minuto ang lumipas ay muli siyang nagsalita. Kumusta na kayo ni Harry? Mabuti naman kaming dalawa. Tipid kong wika sa kanya. Buti naman at nasisikmura mo maging kabit ng lalaking yon. Natigilan ako sa kanyang sinabi at nagpasya akong huwag na lamang yong sagutin. At sa halip ay iniba ko ang usapan. Tungkol sa nasagap kong balita tungkol sa asawa ko. Balita ko ay may girlfriend ka na raw? Tanong ko sa kanya. Gusto ko makasigurado kung tuluyan na ba niya akong nakalimutan. Oo, meron na akong girlfriend. At least kahit papaano nakakalimutan ko yung sakit na ibinigay mo sa akin. Sagot niya. Nakaramdam ako ng panlulumo sa aking narinig. Mahal mo ba siya? Gagawin ko ba siyang girlfriend kung hindi ko siya mahal, Jonah V? Mahal ko siya tulad ng pagmamahal ko sa iyo dati. Wika sa akin ng asawa ko. Ganon ba? Kung ganon pala masaya ako para sa inyong dalawa ng bago mong girlfriend. Nasasaktan kong wika. Alam mo, wag kang plastic. Yan ang isa sa ayaw ko sa iyo Masyado ka nagpe-pretend na masaya ka na kesyo okay lang sa iyo ang lahat pero ang totoo, hindi naman. Jonah V, alam ko kahit kailan na hindi ka magiging masaya para sa akin. Bakit? Kasi makasarili ka. Gusto mo ikaw lang ang masaya. Gusto mo na ikaw lang ang bida. Kahit minsan hindi ko naramdaman na pinahalagahan mo ko. Sumbat niya sa akin. Sa puntong yon ay naluluhan ang aking mga mata. Ngunit pinigilan ko pa rin ang umiyak sa harapan niya. Sige, magpapakatotoo ako sa harap mo. Oo, tama ka. Hindi ako masaya sa sitwasyon natin ngayon. Pasko ngayon. Bakit hindi mo kasama si Harry? Usisa pa niya. Samantala, hindi ko naman maitago sa kanya ang kalungkutan. Kasama ni Harry yung pamilya niya. Wika ko habang nasasaktan sa katotohanang mag-isa lamang ako sa araw ng pagsilang ni Jesus. Nakakaawa ka, Jonah V. Pailing-iling na wika ni Elmore. Siguro nga nakakaawa ako pero hindi dahil sa hindi ko kasama si Harry. Kundi dahil sa iyo, Elmore. Maaring pinagpalit kita kay Harry pero hindi pa rin kita matanggal sa puso at isipan ko. Elmore, mahal pa rin kita hanggang sa ngayon. Paglalahad ko ng tunay kong nararamdaman para sa kanya. Pero ang tanong dyan sino sa amin ni Harry ang higit mong mahal? Kung sabagay si Harry na yun kasi kung ako ang higit mong mahal hindi mo ko iiwanan. May kurot niyang sagot sa akin. Nagkakamali ka, Elmore. Mas mahal kita kesa kay Harry. Naibulalas ko. Pero bakit mo ako hiniwalayan? Bakit mo mas pinili si Harry kesa sa akin? Elmore, nasilaw lang ako sa pera ni Harry. Oo, pera lang ang minahal ko sa kanya. Pero hindi matutumbasan ng pera yung talagang kaligayahang gusto kong maranasan. Ikaw lang ang makapagbibigay noon. Paliwanag ko sa kanya. Tila nasaktan naman ang aking asawa sa sinabi ko dahil lang sa pera. Kaya mo ko hiniwalayan? Wika niya na may halong sama ng loob. Jonah V, sa totoo lang mas lalo ako nasaktan ngayon sa mga sinabi mo kasi pera lang pala ang katumbas ko sa iyo. Sa pagkakataong yon ay hindi ko na napigilan pang umiyak. Hindi mo alam kung gaano ko pinagsisihan yung desisyon kong piliin ang pera ni Harry kesa sa iyo, ang sabi ko pa sa kanya. Tumigil sa pag-iyak si Elmore at tumitig siya sa akin. Pero magsisi ka man ay huli na. Panindigan mo na yung nauna mong desisyon. Hindi, Elmore. Gusto ko makipagbalikan sa iyo. Mahal na mahal kita. Pagtatapat ko sa kanya. Sige na, Jonah V, baka hinihintay na ako ng girlfriend ko. Merry Christmas na lang sa inyo ni Harry. Aalis na ako. Pagkatapos noon ay umalis na ang aking asawa para mag-celebrate ng Pasko kasama ang kanyang bagong minamahal. Habang ako naman ay nag-celebrate noon ng Christmas na mag-isa. Papadudot kinabukasan ay nag-usap kami ni Harry pero dahil sa talagang tanga na yata ako
Nang mga panahon na yon ay hindi ako nakipaghiwalay kay Harry at sa halip ay muli ako nakipaghiwalay kay Elmore. Siyempre nasaktan ang gusto noon ng asawa ko pero tinanggap niya yon. Samantala ay mag-isa kong pinagdiwang noon ang bagong taon habang si Elmore naman ay masaya kasama ang mga kaibigan niya at yung sinasabi niyang bago niyang girlfriend. Hindi naman ako makapag-celebrate noon kasama si Harry dahil kasama ang buo niyang pamilya. Papadudod sa paglipas ng mga araw ay unti-unti ko nang napagtanto na wala akong kahihinatnan kung mananatili akong kabit. Isang araw ay nag-decide ako maghanap ng bagong trabaho at pinalad naman na matanggap bilang isang kasambahay. Doon ay nakipaghiwalay na ako kay Harry at binala ko noon na makipagbalikan sa asawa ko. Teka, bakit ka ba umiiyak ng ganyan ha? Ano bang nangyari sa asawa mo? Tanong sa akin ng amo kong si Ma'am Jessa nang mapansin niyang umiiyak ako habang hinihintay na sagutin ni Elmore ang tawag ko. Si Elmore po, Ma'am Jessa. Mahal na mahal ko po ang asawa ko. Pero hindi na po niya ako mahal. Mas pinili po niya yung girlfriend niya kaysa sa akin. Pag-amin ko sa kanya. Kung ganoon matuto kang tanggapin ang katotohanan. Kung ayaw na niya sa iyo wag mo nang ipilit pa ang sarili mo. Isipin mo na lamang na may iba pang lalaki dyan na mas deserving sa pagmamahal mo. Payo niya sa akin. Pero Ma'am Jessa, kung tutuusin po kasi kasalanan ko rin naman po kung bakit ako iniwan ni Elmore. Ako po yung unang nang iwan. Kaso po ma'am ay nagsisisi na po ako doon. Mahal ko pa rin siya hanggang ngayon. Wika ko na punong-puno ng pagsisisi. Kung ganoon pala tanggapin mo yung katotohanan, Jonah V. Kung mahal mo talaga yung asawa mo sana hindi mo siya hiniwalayan noon pa lang. Na sana'y nagdalawang isip ka sa ginawa mong yon. Alam mo kung magpapatuloy ka sa ganyan, ikaw din ang kawawa. Bukod sa maapektuhan ang trabaho mo rito maapektuhan din ang kalusugan mo. Tingnan mo, minamarat ka na sa kakaiyak. Concern niyang wika sa akin. Ma'am Jessa, ayaw ko pong mawala si Elmore sa akin. Niyakap naman ako ng aking amo para pakalmahin. Kung ganun kausapin mo ang asawa mo. Teka, gusto mo papuntahin ko si Elmore dito sa bahay? Huwag kayong mag-alala. Bibigyan ko kayo ng oras para makapag-usap kayong dalawa. Pangako pa niya sa akin. At yun nga papadudot. Tinupad ng aking amo ang kanyang pangako at pinatawag niya noon si Elmore para kausapin. Agad namang pumunta ang asawa ko para samahan at kausapin ako. Iniwalayan ko na si Harry kasi na-realize ko na ikaw na talaga ang mahal ko, Elmore. Paglalahad ko sa kanya. Nakipaghiwalay na rin ako kay Rhea pero hindi ibig sabihin noon ay babalik na ako sa iyo. Sagot naman sa akin ng aking asawa. Ano pa bang gusto mong gawin ko para bumalik ka lang sa akin, Elmore? Gusto mo akong lumuhod sa harapan mo? Ayan, lumuluhod na ako, Elmore. Nakikiusap na ako sa iyo na bumalik ka na sa akin. Mahal na mahal kita at nangangako naman ako na hindi ko na uulitin yung ginawa ko sa iyo dati. Ang sabi ko sa kanya. Halos lumuhod pa ako sa kanyang harapan. Bumalik lamang siya sa akin. Jonah V, pakiusap, tumayo ka na. Pagkatapos noon ay inalalayan niya akong tumayo at doon ay niyakap niya ako ng mahigpit. Elmore, nagmamakaawa na ako sa iyo. Hindi ko kayang mabuhay kung wala ka. Samantala ay pinakalma naman ako ng aking asawa. Huwag kang mag-alala. Babalik na ako sa iyo. Bulong pa niya sa akin. At yun nga papadudot doon nagsimula na magkaayos kami ni Elmore. Pero sa kasamaang palad ay naghabol si Rhea kay Elmore. Umalis muna siya pansamantala para ayusin ang kanyang gusot na pinasok. Nagtiis ako noon at naghintay ako sa asawa ko at umaasa kasi ako noon na isang araw ay magkakabalikan kaming dalawa. At hindi nga ako nagkamali papadudot dahil noong January 7, 2013 ay tuluyan na kaming nagkabalikan. Papadudot walang mapaglagyan ang kasiyahan ko simula nang magkabalikan kami. Bumawi ako sa lahat ng mga pagkukulang ko sa kanya. Pinakita at pinaramdam ko sa kanya na mahal ko siya at hindi ako gagawa ng mga bagay na alam kong ikakasira ng aming relasyon. Simula noon ay hindi na naging seloso pa si Elmore. Sa ngayon ay dito na kami nakatira sa Valenzuela at kasalukuyang nag-online business ako para may ipangtustos ako
sa pag-aaral ng aming anak. Si Elmore naman ay na-promote naman sa kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Oo, hindi maiwasang may mga pagsubok pa ring dumarating sa buhay namin pero masaya kami. Papadudot, hanggang dito na lamang ang sulat namin at sana ay mai-upload ninyo ang simple naming storya ni Elmore. Maraming salamat and God bless sa inyong lahat and more power. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat, Jonah V. Ang sabi mo, Jonah V, sa iyong sulat ay ayaw mo ng silosong asawa pero nabasa namin na may dahilan pala si Elmore na magselos kasi ikaw mismo, Jonah V, ang gumagawa ng bagay na ikakaselos niya. Tulad niyan, alam mong may asawa ka na pero nag-i-entertain ka pa rin ng ibang lalaki sa buhay mo. Ikaw din ang nagbibigay ng motibo kay Harry para patulan ka. Tapos nanira ka pa ng pamilya, kaya sana'y huwag kang magagalit kung palagi kang binubulyawan ng asawa mo kasi ikaw rin ang may pagkakamali. Buti na lamang talaga at nagbago ka ng iyong ugali at na-realize mo rin ang lahat ng mga pagkakamali mo at sinikap mong bumawi sa iyong asawa. From that ay hindi na kami nagtatampo sa iyo. Masaya kami at nagkabalikan na rin kayo ni Elmore at naging devoted wife ka na sa kanya. Muli maraming salamat sa iyo, Jonah V, sa lakas ng loob at pagbabahagi mo ng iyong kwento sa Papa Dudut Stories. Maraming salamat sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.